hapon sa ating lahat. At tayo po ay darako ngayon sa salita po ng ating Panginoon. Kung ano po ang inyong mga ginagawa ay kayo po ay nanyayahan ko po na makisa at makinig sa salita po ng Panginoon na ating pong pag-aaralan sa oras pong ito. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na hinulaan ba sa Biblia na magkakaroon ng isang gobyerno o isang relihiyon o isang pira na gagamitin ng buong mundo. No, magkakaroon ba, hinulaan ba sa Biblia na magkakaroon ng isang gobyerno, in one government, in one religion, in one currency, no? Isang pera lang ang gagamitin sa buong mundo. Ito kaya ay totoo at mangyayari sa ating pong sa panahon na darating sa katapusan po ng ating mundo, no? Na tinatawag na huling panahon, no? So ngayon ay bago po tayo dumako sa ating pong patuloy na pag-aaral patungkol po sa Biblia, na ang ating pag-aaralan ay hinulaan ba sa Biblia na magkakaroon ng isang gobyerno, isang reliyon o isang pira na gagamitin sa buong mundo. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras po ito, God. Kami po ang inyong gabayan at patnubayan at patuloy na bigyan po kami ng pangunawa upang maintindihan po namin ang aming pong pag-aaralan sa mga oras nito, sa mga makikinig sa YouTube channel, sa FB, doon sa panonood ng video nito, God, ay patuloy nawa silang mapagpala, maging lingkod, patuloy niyo po bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong maipahayag ang mabuting balita sa bawat isa, sa lahat ng mga taong mayroong time at panahon na makinig ng kanya pong mga salita. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan sa pangitain ni Apostol Juan tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap sa aklat ng pahayag, chapter 13 verse 1 hanggang 18, ay sinasabi po ng Biblia na pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay na ito. Sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalan lumalait sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng uso at ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay sa dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikinamatay nito. Ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng ang lahat ng tao ang dragon sabagat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Pinahintulutan magyabang ang halimaw, manglait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang salakayin at dapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga tao, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y iniingatan ng kordirong pinatay. Ang lahat ng mga pandinig ay makinig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa digmaan ay sa digmaan nga mamamatay. Kaya kailangan magpakatatag at maging tapat ang mga hinirang ng Diyos. Nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa.
Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha, ngunit gumaling na. Kangahanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinglang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harap ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Pinahintulutan din siya ng larawan, pinahintulutan din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang ipinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila, hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili maliban sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ang bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sinuman, matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang isang tao, ang bilang ay 666. So nakita ni Apostol Juan ang halimaw na tinawag ni Antikristo na umahon mula sa dagat. Ang halimaw na ito ay may 7 ulo at 10 sungay. Na ang 7 ulong ito ay nagsisimbolo sa 7 continent ng ating bansa. So ang ating bansa ay binubuo ng 7 continent. So yan po yung 7 ulo. At ang 10 sungay, ito po yung 10 bansa na nagkakaisa ngayon sa 7 continent ng ating bansa. Ito po yung 10 bansa na nagkakaisa na ito yung tinatawag na 10 sungay na pinahayag sa chapter 13 verse 1. Kung ikukumpara ang pangitain ito ay parihong pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7 verse 16 hanggang 24. Ang sabi ng Biblia sa Daniel, akong si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitain iyon. Kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipinaliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kaharian, lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga hinirang ng katastaasan Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa 3 at dahil sa nakakatakot ang anyo nito. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Hinangad ko rin malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan noon ay kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang 3. Gusto ko rin malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay na sobrang kayabangan ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng Diyos ng katastaasan Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kaharian na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat
masasakop, yuyukuran at dudurugin nito ang buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kaharian. Ito ay sa gitna nila, lilitaw ang isa sa naiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Makikita natin na may isang sistema sa politika na isusulong ng halimaw ang pinakamakapangyarihang sungay na tatalo sa 9 na hari at digigma sa mga Kristiyano. Ang alyansa ng 10 bansa, ito ay makikita din sa pangitain ni Daniel, kung saan inilarawan ang isang pamahalaan sa buong mundo sa mga huling panahon, araw na binubuo ng 10 hari, pinuno na siyang simbolo ng 10 daliri ng paa ng estatwa. Sinuman ang 10 ito at sa anumang paraan man sila'y magkakaroon ng kapangyarihan. Malinaw ang kasulatan na ang halimaw ay babangon mula sa kanilang kalagitnaan at siyang magiging pinakamakapangyarihang hari, pinuno na mangunguna sa kanila. Pinuno na mangunguna sa 10 bansa na nagkakaisa. Sa huli, susundin ng ibang hari ang kanyang mga kagustuhan. Inilarawan ni Apostol Juan ang pinuno ng malawak na inferior. Ito na may taglay na kapangyarihan at malaking kapamahalaan na ibibigay sa kanya ni Satanas. Sa pahayag chapter 13 verse 2 hanggang 4 na sinasabi ng banal na kasulatan, ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng uso at ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikinamatay nito, ngunit ito'y gumaling na mangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Tinanggap ng Antikristo ang pagsamba ng buong mundo. Na sinabi ng banal na kasulatan na ang taong Antikristong ito ay naghahangad ng pagsamba ng buong mundo. At saklaw ng kanyang kapamahalaan ang bawat lahi, lipi, wika at bansa. Pinintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigay siya ng karapatan mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga tao, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y iningatan ng kordirong pinatay mula sa paglalarawang ito, lohikal na masasabi na ang taong ito ay pinuno o hari na nagkakaisang mga bansa. Hari na nagkakaisang mga bansa sa buong mundo at kikilalanin ng lahat ng pamahalaan ang kanyang kapangyarihan. Mahirap isipin kung paano ang iba't ibang pamahalaan ng lahat ng mga bansa sa mundo na may sariling mga pinuno ay kikilala sa isang hari o pinunong ito bilang kanilang leader. Maraming teorya tungkol sa paksang ito. Ang isang ideya na magiging napakapinsala ng magkakaroon ng napakapinsala ng mga sakuna at kalamidad na ilarawan sa aklat ng pahayag ng mga trumpeta ng parusa ng Diyos at lilikha ito ng pandaigdigang krisis. At dahil dito,
yayakapin ng lahat ng tao ang sinuman na magbibigay sa kanila ng panandaliang kaginhawaan. Pagkatapos na maitaas sa kapangyarihan, itatatag ng halimaw ang halimaw o Antikristo at ng kapangyarihan sa likod nito ni Satanas. Ang kanilang lubos na kapamalaan sa lahat ng tao sa mundo, ang tunay na layunin ng Antikristo ay tumanggap ng pagsamba na malao ng ninanais ni Satanas mula noong patalsiking siya sa langit. Na sinasabi sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15, umaningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa inyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang katastaasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalaliman ng walang hanggan. Ang isang paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pagkontrol sa pangdaigdigang kalakalan na siyang layunin sa pagkakaroon ng isang pera sa buong mundo. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan ay ang Antikristo ay meron siyang kapangyarihan na ang kapangyarihan ito ay nanggaling kay Satanas, ang layunin upang sambahin si Satanas ng lahat ng tao sapagat ito ang nais niya at hangad niya na mayroong magsamba sa kanya. No? Si Satanas, ang pangalan niya ay si Lucifer. Yung unang niyang pangalan, nung hindi pa siya nagkasala sa Diyos, ang kanyang pangalan ay Lucifer. Siya yung pinaka-leader ng mga anghel sa kalangitan na ang kanyang tungkulin ay pangunahan ang mga anghel na maglingkod sa Diyos, magpuri sa Diyos, at pasalamatan at luwalhatiin ang Diyos. Siya yung, kumbaga sa song leader, siya yung nagpapaawit, no? Lahat ng, siya yung nangunguna sa tinatawag na praise and worship, no? Kaya siya po ay pinakamagaling na anghel para doon sa mga papuring awit para sa Diyos. Ngunit nakita niya ay ang lahat ng mga anghel ay sumusunod sa kanya na parang Diyos na rin ang tingin sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na pagnanais na higitan ang Diyos at maging kapantay ang Diyos. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng digmaan sa langit. Nagkaroon ng digmaan at hinikayat ni Lucifer ang mga anghel na kumampi sa kanya, sumama sa kanya, no? So ang sumama kay Lucifer ay 1/3, no? 1/3 na anghel ang sumama sa kanya, no? At ang natira ay 1/4 na lamang. Ngunit hindi pa rin sila nagwagi. Ibig sabihin, marami ang sumamang anghel kay Lucifer kaysa Diyos. Pero dahil sa makapangyarihan ang Diyos, hindi sila nagtagumpay. Sapagkat nanatiling matapat si Miguel Angel na siyang nangunguna sa mga anghel, no? Para makipaglaban kay Lucifer. Kaya nung matalo si Lucifer, pinalitan ang kanyang pangalan na tinatawag na Satanas. Kaya ngayon, yung ibig sabihin ng Satanas, siya yung humahadlang, sumasalungat sa katotohanan. Sumasalungat siya sa katotohanan. Hinahadlangan niya, yung mali ay tinatama niyang tama at ang tama ay ginagawa niyang mali. No? So, para kumbaga sa lahat ng ninanais ng Diyos, lahat ng mga plano ng Diyos, ito'y kanyang hinahadlangan. Lalo-lalo na doon sa mga taong lumalapit sa Diyos at gusto niyang wag silang lumapit sa Diyos, kaya gawa siya ng paraan para wag lumapit ang mga tao sa Diyos. So,
doon ay makikita natin na kung bakit magkakaroon ng one world government and one religion, sapagkat pahinintulutan siya ng Diyos na mangyayari yon, sa loob lamang ng 7 taon. No, sa loob lamang ng 7 taon. Kaya sa loob ng 7 taon ay magkakaroon ng kapangyarihan si Satanas sa buong mundo. Magkakaroon siya ng kapangyarihan. Kaya makawawa ang mga taong maiiwan sa rapture. Sabagat ang maiiwan sa rapture, ito yung magdaranas ng tinatawag na Great Tribulation. Sila yung magdadanas ng yung tinatawag na kahirapan na sinabi ni Jesus Christ. Ito yung kapighatian sa buong mundo na hindi pa naranasan mula ng likain ang mundo. Sapagkat sa araw na yon ay magkakaroon ng matinding sakuna, sapagkat kukontrolin ni Satanas ang ekonomiya. Paano niya makukontrol? Ang sabi sa banal na kasulatan, pinatataka ng 2 halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanan, kamay o noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, maliban sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw. So dito ay makikita natin na darating ang araw na hindi ka na pwedeng bumili ng pagkain hanggat wala kang tatak. At ang tatak nito ay tinatawag na 666, tatak ng halimaw, yung 666. So yan po, no, makikita natin dito kung bakit magkakaroon ng one world government and one religion at isang pira lamang sa buong mundo, sapagkat magkakaroon ng isang leader at magmumula ang leader nito sa 10 bansang nagkakaisa ngayon. Ang 10 bansa nagkakaisa ngayon, wala pang leader yan. Darating ang panahon, darating yung time at oras na magkakaroon ng eleksyon ang 10 bansa upang sila'y magkaroon ng isang leader. Kapag nagkaroon na po ng isang leader, ang 10 bansang yan, lahat ng bansa ito'y kanyang didigmain. Ito'y kanyang sasakupin. At ang ekonomiya, ito'y kalang kukontrolin. No, hindi ka na pwedeng bumili ng pagkain hanggat wala kang tatak ng 666. Hindi ka rin pwede magtinda hanggat walang tatak ka ng 666. Kung maalala natin, nung pandemic, ay mayroon tinatawag na vaccine. No vaccine, no ride. No vaccine, hindi ka pwedeng, pag wala kang vaccine, hindi ka pwedeng pumunta ng mall. Hindi ka pwedeng bumili ng mga pagkain hanggat wala kang vaccine. So, ganyan yan po ay mangyayari po yan sa uling panahon na ang tatak ay tatak ng 666. No? At darating din ang araw na pagdating ng 666 ay ang mga tao ay mawawalan po sila ng tinatawag na kamatayan. Mawawala po ang kamatayan ng isang tao kapag dumating na po ang tinatawag na 666. Kapag nangyari na po na magkaroon na ng tinatawag na 10 bansa, ay pag nagkaroon na po ng tinatawag na 666, ay wala na pong pwedeng bumili. At darating ang araw ay mawawala po ang tinatawag na kamatayan. Kaya ahaba po ang buhay ng tao, no, sa buong mundo. No? Dahil nga, ang sabi ng Biblia, pairalin ng Diyos ang mawalan ng kamatayan. Sabi doon sa pahayag, hanapin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan, at iibigin nilang mamatay, ngunit hindi sila mamamatay. So doon ay sinasabi ng Biblia na mahihirapan ang mga maiwan sa tinatawag na rapture. Dahil nga, iibigin nilang mamatay dahil nga sa matinding gutom. Bakit gutom? Dahil nga, kapag sila nagpatatak ng 666, wala na po silang kaligtasan. Kaya, sabi nga doon, manatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. So doon ay
ang mga taong ito ay gusto nilang magpakamatay, hindi na sila mamamatay. Bakit? Kasi nga, sabi ng Biblia, aalisin ng Diyos ang kamatayan sa buong daigdig. Na sabi dito sa pahayag, hanapin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Iibigin nilang mamatay, ngunit hindi sila mamamatay. So makikita natin yung mga taong nagpapakamatay, anong ginagawa? Tumatalon sa building, nagbibigti, no? Yan ang paraan para sila mamatay. Pero kapag nagkaroon ng Antichrist o maganap na ang pagkakaroon ng one world government at one religion, ay aalisin na ng Diyos ang kamatayan. Pero bago mangyari yan, ay magkakaroon muna ng rapture. Yung rapture, ito yung mga taong tapat na naglilingkod kay Kristo, sapagat ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. At ang sabi ng Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya ang makakapasok lamang doon sa kalooban ng amang nasa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung nanatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Yung maiiwan, yung mga taong hindi tapat. No? Hindi, paano pag sinabing hindi tapat? Ang sabi ng Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay at ng isang araw ay ilaan nyo ito para sa akin. Ibig sabihin, hinihingi ng Diyos ang isang araw para sa Kanya at sapat na ang 6 na araw. Pero yung mga hindi tapat, hindi po sila sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Pagdating ng araw ng linggo, araw ng pagsamba, kinakalimutan ang pagsamba sa Diyos. Binabaliwala nila sapagkat hindi sila tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So mga taong tapat naglilingkod sa Diyos, mayroon silang kagalakan sa pagsamba sa Diyos. Pag araw ng linggo, binibigyan nila ito ng panahon para sa Diyos. Hindi nila binibigyan ang kalagahan ng hanap buhay o negosyo o trabaho dito sapagkat alam na mga taong tapat naglilingkod sa Diyos, hindi sila taga rito sa mundong ito. Pero sa mga taong hindi tapat na naglilingkod sa Diyos, ang kanilang pananampalataya ay 50-50. Totoo kayang may langit, totoo kaya walang langit. Hindi sila naniniwala 100% may langit. Dahil nga, hindi sila tapat na naglilingkod sa Diyos. Kasi nga, ang sabi nila, kapag hindi ako maghanap buhay, hindi ako makakakain. Kapatid, ang sabi ng Biblia, unahin mo. Kaya sabi nga, ngunit higit sa lahat, pag sumakitan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ibibigay sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ibig sabihin, unahin mo muna ang Diyos. Paano nating mauna ang Diyos? Dapat araw ng linggo, nakalaan niyang para sa Diyos. Hindi yan para sa iyo, hindi sa araw ng pamamasyal mo. Kundi araw ng linggo, araw ng pamamasyal mo, hindi po yun. Araw ng linggo, hindi yung para sa iyo, yan po ay para sa Diyos. Wala kang iba pupuntahan kundi ang gawain ng Diyos. Wala kang iba pasasalamatan kundi ang gawain ng Diyos. Kung ayaw mong maiwan sa rapture at maranasan ang Great Tribulation ng pagkakaroon ng 7 years na Great Tribulation, na sa araw na yon ay kukontrolin ni Satanas ang buong mundo sa pamamagitan ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng ekonomiya. Ibig sabihin, kapag ang tao ay nagugutom na, so doon na po sila naghahanap para matugunan ang kanilang pangangailangan. Kaya sabi rito na ito ay magiging isang sistema sa buong mundo. Kung kailangan, sabi niya, sabi ng banal na kasulatan, na sabi niya rito, na ang tatak ng demonyo, ang tatak ng demonyo na kinakailangan taglayin ng tao upang makabili at makapagnegosyo, ang sinumang tatanggi sa tatak na ito ay hindi makakabili ng pagkain, damit at mga pangunahing pangangailangan. Walang duda na tatanggapin na napakaraming tao sa mundo ang tatak na ito upang mabuhay. Malinaw na sinasabi sa talatang 16 na ito ay magiging isang sistema sa buong mundo
kung kailan ang lahat ng tao, mahirap o mayaman, dakila o hamak, o magtataglay na hamak ay magtataglay na tatak sa kanilang kamay o noo. Napakaraming haka-haka kung paano ilalagay ang tatak na ito sa mga tao. Ngunit napakadali na itong gawin sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na mayroon tayo ngayon. Ang mga maiwan sa rapture dito sa mundong ito pagkatapos ng pagdagit ng Panginoon Hesukristo sa kanyang iglesia ay haharap sa isang napakahirap na desisyon. Ang magpatatak upang mabuhay at makaiwas sa gutom o tumanggi, magpatatak at pag-uusig ng Antikristo at ng kanyang mga kampon, ngunit pipiliin ng mga lalapit kay Kristo sa panahong ito ang mga taong nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero na kailangan na sila ay manatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sa Payag chapter 13 verse 8 hanggang 10, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa ng likain ang sanlibutan, ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Ang lahat ng pandinig ay makinig. Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamamatay sa digmaan ay sa digmaan nga mamamatay. Kaya kailangan magpakatatag at maging tapat ang mga hinirang ng Diyos, ang magtiis hanggang sukdulan, mamatay sila alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Na sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 12 hanggang 13, ang kasama ay lalaganap, kaya't manglalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na manatili kang tapat. Kung ayaw mong maranasan ang one government, in one religion, in one currency. Na sa araw na yon ay iibigin mong mamatay, ngunit hindi ka mamamatay. Hahanapin mong kamatayan, ngunit lalayuan ka ng kamatayan para maranasan mo ang matinding puot ng Diyos sa pamamagitan ng Great Tribulation sa pangunguna ni Satanas. So, nawa ay meron tayong naintindihan at meron tayong naunawaan na totoong mangyayari ang hula sa Biblia na magkakaroon ng one government, in one religion, in one currency. Isang gobyerno, isang reliyon, at isang pira sa buong mundo na gagamitin para makabili ng pagkain ng iyong pangangailangan. At bago ka makabili ng iyong pagkain, kailangan meron ka munang tatak ng 666. Ang tatak ito ay tatak ng isang tao na gagamitin ni Satanas upang maghari sa buong mundo. So yan po, nawa ay meron tayong naintindihan, meron tayong naunawaan na ang topic natin, hinulaan ba sa Biblia na magkakaroon ng isang leader o isang hari at isang reliyon at isang pera sa buong mundo. So ngayon ay nawa ay sa iyo pong panonood sa YouTube channel. Kung nagustuhan nyo po ang video ito ay pwede po kayong mag-subscribe o mag-like, mag-comment at share ang salita po ng Diyos na hindi lamang kayo ang makapakinig nito, kundi meron pa mga taong makakarinig nito. So, pagpalain po tayo ng Diyos sa hapon ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.